Investigasyon ng House Infra Committee kaugnay ng maanumalyang flood control projects nagsimula na ngayong araw. Anti-Corruption Task Force ng DPWH ipabubuwag ni Secretary Vince Dizon. Vice President Sara Duterte sinabing too late o too little too late na ang administrasyon sa pag-iimbestiga ng korupsyon sa Pilipinas. At pagbibigay ng update hinggil sa kalagayan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ipinagbawal na ng International Criminal Court ayon kay BP Duterte. Magandang tanghali mga kaaraw ng Martes, September 2, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Bukod sa paglilinis sa loob ng Department of Public Works and Highways, tututukan rin ni Secretary Vince Dizon ang problema ng baha na naranasan kamakailan ng Metro Manila at iba pang probinsya. Aminado ng bagong DPWH Chief na hindi magiging madali ang pagharap sa mga hamon na ito. Narito ang report ni Nel Maribohok. Sa nakalipas na mga araw, naranasan na matinding mga pag-ulan dulot ng habagat at low pressure area. Nagpabaha ito sa maraming lugar, kabilang na ang ilang lugar sa Metro Manila. Ayon kay Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon, kabilang ito sa kanyang tututukan. Kailangan din nating immediately ni-address ang mga napakabigat na problema natin sa pagbaha. Hindi po ako makapaniwala dun sa mga nakita nating lahat na images at video sa Quezon City, sa Maynila at sa iba pang parte ng Metro Manila nitong mga nakaraang araw. Ayon sa bagong DPWH Chief, makikipagpulong siya sa mga susunod na araw sa ibang ahensya ng pamahalaan, lahat ng lokal na pamahalaan ng Metro Manila at ilang mga riyon na nakaranas ng matinding pagbaha. Hihingi rin ng tulong si Secretary Dizon sa pribadong sektor ukol sa problema sa baha. Aminado si Secretary Dizon na hindi magiging madali ang pagresolba sa problema sa baha dahil na rin sa matagal na anyang korupsyon at napabayaang mga proyekto. At ang dahilan po niyan ay build up ng dekada, hindi lang taon. Dekada po yan ng neglect, dekada po yan ng maling mga proyekto, dekada po yan ng korupsyon. Dekada na po yan. Kailangan po nating i-address yan right away. Hindi po madali ito, no? Hindi po, wala pong milagro dito. Walang silver bullet. Nel Maribohok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ipinagutos na ng bagong kalihim ng Department of Public Works and Highways na si Secretary Vince Dizon ang courtesy resignation sa lahat ng opisyal ng ahensya. Kasama dito ang mga undersecretaries, assistant secretaries, division heads, regional directors at hanggang district engineer sa bansa. Ayon kay Secretary Dizon, bahagi ito ng mandato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na linisin ang ahensya. Noong umupo si Secretary Dizon sa Department of Transportation o DOTR, ginawa niya rin ang panawagang courtesy resignation sa mga opisyal nito. Inumpisahan na ngayong araw ng House Infra Committee ang investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Nakasentro ang unang pagdinig sa issue ukol sa ghost at substandard projects na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa probinsya ng Bulacan. Mula sa House of Representatives, kumuha tayo ng update kay Rosa Licoz live. Rosalie, mayroon na bang bagong natuklasan sa pagdinig ng House Infracom? Aga inilunsad na ang pagdinig ng House Infra Committee sa mga maanomalyang flood control projects ng pamahalaan
Sa 16 na contractors na inimbitahan sa pagdinig, 5 ang hindi dumalo kaya padadalhan na sila ng sabina. Sa unang bahagi naman ng inquiry, nagkaroon agad ng diskusyon sa pagitan ng ilang miyembro ng House panels kaugnay ng pagdinig. Ito ay matapos maghain ng mosyon si House Deputy Minority Leader at Akbayan Party List Representative Shell Jokno para tiyaking lahat ng miyembro ng Infracom ay walang conflict of interest sa isinasagawang pagdinig. Gayun din upang mapawian niya ang agam-agam ng publiko na hindi magiging whitewash ang investigasyon. Sa pamamagitan nito ng full disclosure ng financial at business interests ng mga miyembro ng Infracom na posibleng direkta o hindi direktang maapektuhan ang ginagawang investigasyon sa mga nakalipas o kasalukuyang flood control projects ng gobyerno. Sa gitna ito ng mga ulat at hinalang may mga mambabatas na sangkot sa maanomalya at irregularidad sa mga proyekto. Pakinggan natin ang pahayag ni Congressman Jokno. Motion, Mr. Chair, for all the members of the 3 committees to make a full disclosure of their financial, business, and pecuniary interests that may be directly or indirectly affected by any investigation into the government's past or present flood control project. Nagtibay naman ang mosyon ng Infracom kaya pinagsusumite ang lahat ng miyembro ng joint committees ng written disclosure na wala silang conflict of interest. Pakinggan natin ang pahayag ni Co-Chairperson ng House Infracom, Bicol Sur Party List Representative Terry Redon. A written disclosure undertaking that there's no conflict of interest of any member relating to any subject of this inquiry will be submitted to your respective committees within 5 working days. Si House Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima naman, muling binigyang diin ng posisyong hindi dapat ang Infracom ang magsagawa ng pagdinig sa issue, kundi isang independent party. Samantala, sa kabila ng kanyang pagbibitiw sa pwesto ay present pa rin sa first legislative inquiry ng House Infracom si dating Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan. Focus ng unang pagdinig ang ghost at substandard projects na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa probinsya ng Bulacan. Gayunman, absent sa pagdinig ang Wawaw Builders, St. Timothy Construction at Scenes Construction Trading na contractors sa nasabing proyekto. Pagtitiyak naman ni House Infracom Co-Chairperson at Bicol Sur Party List Representative Redon, magiging project-based at evidence-based ang pagdinig. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Coz. Samantala, balikan natin muli ang live ni Nel Maribohok kaugnay sa pagbuwag ni Secretary Vince Dizon sa Anti-Corruption Task Force ng DPWH na binuo ni dating Secretary Manuel Bonoan. Nel, ano nga ang dahilan ni Secretary Dizon bakit binuwag ang Anti-Corruption Task Force ng DPWH? Yes, Ella, ipapaubayan na lamang ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon sa Independent Commission na bubuuin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang investigasyon sa umano'y anomalya sa flood control projects. Ito ang sinabi ng kalihim sa isang ambush interview dito sa Subic, Zambales. Dahil dito ayon kay Secretary Dizon, agad niyang bubuwagin ang Anti-Corruption Task Force na binuo ni dating Secretary Manuel Bonoan. Yes. Pinabuwag ko today. Papabuwag ko today. Today. Mamaya. Hindi naniniwala ang bagong DPWH chief na dapat imbestigahan ito ng ahensya na nasa sentro rin ng kontrobersya. Wala pang impormasyon ng kalihim kung sino-sino ang bubuo sa Independent Commission. Pero kung magiging miyembro anya si Baguio City Mayor Benjamin Magalong ay malaking tulong ito sa komisyon. Yan muna ang ating update. Balik sa Ella. Alright, maraming salamat, Nel Maribohok. Inihayag ng Commission on Elections o COMELEC sa House Committee on Appropriations na nasa 31 contractors ang campaign donors sa ilang national candidates para sa 2022 presidential elections. Gayunman, patuloy pa rin ang pagrepaso ng komisyon sa Statements of Contributions and Expenditures o SOSE. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Inusisa ang Commission on Elections o COMELEC sa mga contractor na donors sa kampanya ng national candidates noong 2022 presidential elections. Inihayag ito ng komisyon sa pagdinig ng House Committee on Appropriations sa kanilang panukalang pondo para sa 2026.
Ayon kay COMELEC Chairman Attorney George Erwin Garcia, sa pagrepaso sa Statements of Contributions and Expenditures o SOSE noong 2022 presidential elections, natukoy nilang may 31 contractors ang campaign donors sa ilang national candidates. Iniwan po muna namin ng 2025 sapagkat may prescriptive period po kasi ang election offense ng 5 taon. At this po yung 2022, magpe-prescribe siya sa 2027, yung 25 sa 2030 pa po yan. As of last Saturday po, 31 na possible contractors po yung aming nakita sa mga kumandidato sa lahat ng national positions so far. Ongoing pa po yung review namin. We are going to submit the list of 31. Hindi pa maisapubliko ng COMELEC ang listahan ng mga contractor na ito dahil ayon kay Garcia, kinakailangan pa nilang kumpirmahin sa Department of Public Works and Highways o DPWH kung may kontrata nga sa pamahalaan ang construction companies na ito. Batay sa Section 95C ng 1985 Omnibus Election Code, bawal tumanggap ang mga kandidato at political party ng donasyon mula sa sinumang tao o kumpanya na may kontrata o subcontract sa gobyerno para sa supply ng goods, services o construction at iba pang proyekto. Ang problem ko kasi, Madam Chair, is hindi pa namin confirm. Baka po kasi hindi pa namin siya confirm kung sila ba talaga ay government contractors. So, madali pong tingnan, may nakalagay na construction corporation, pero kinakailangan i-verify namin kung talagang nangontrata kasi yung po yung nakalagay sa Section 95 letter C, must be a government contractor. Nag-commit naman ang COMELEC na isusumiti nila ang listahan ng 31 contractors sa House Committee on Appropriations. Samantala, hindi pa tapos ang COMELEC sa pagrepaso sa SOSE ng 2025 election candidates. Tugon ito ni Garcia nang tanungin ni Marikina 2nd District Representative Miro Kimbo kung maaari na ring maisama ang listahan ng contractor na donors din sa kampanya ng kandidato sa 2025 midterm elections. Kasi baka po yung 15, Madam Chair, baka nasa 2025 po eh. Wala po sa 2022. Sama mo na yung 2025? O konti na lang na kandidato na pero yan? Pero po, hindi po namin kakayanin kasi po it will take several months before you review the SOSE. Ganun po kabigat yung SOSE. And we only have 38 people na casuals pa po yun. Kasi po hindi siya regular department ng COMELEC. And yet, ganun ka-importante yun. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Ipinahayag ng Bureau of Customs sa BOC na nakikiisa ito sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng mga umano'y irregularidad sa mga luxury vehicle ng pamilyang Diskaya. Ayon sa BOC, anumang paglabag gaya ng misdeclaration o hindi pagbabayad ng buwis at duties sa ilalim sa agarang enforcement actions alinsunod sa Customs Modernization and Tariff Act. Binigyan diin ang ahensya na sumusunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa tamang koleksyon ng buwis at paglaban sa smuggling. Tinayak din ng BOC sa publiko na ang lahat ng hakbang ay isasagawa ng patas, malinaw at may due process. Sisilipin na rin ng Department of Budget and Management o DBM ang mga maanomalyang flood control projects ng Department of Public Works and Highways. Ito'y kasunod ng pagpapalit ng liderato sa DPWH. Ang detalye sa report ni Ivan Alvarez. Makikipagtulungan ang Department of Budget and Management o DBM sa panibagong liderato ng Department of Public Works and Highways o DPWH upang tuklasin ang mga umano'y pinondohang flood control projects sa bansa. Ayon kay DBM Secretary Amena Pangandaman, nakausap na niya si DPWH Secretary Vince Dizon ukol dito. Isa-isahin namin yan, papatingnan namin lahat yan kung saan ang gagaling yung mga proyekto na substandard, ghost, nadodoble, gawa na, tapos nakalagay pa siya, di ba? So, yun yung amin. So, we will do our best to check.
Giit ni Secretary Pangandaman bagamat hindi direktang mandato sa DBM na isa-isahin ang mga proyekto ng DPWH, makikipagtulungan sila sa investigasyon, lalo na at pambansang pondo umano ang ginamit para sa mga ito. And then moving forward to ensure na hindi na to ulit mangyari dahil sinasayang natin ang oras ng lahat ng, wala kaming tulog dyan sa budget na yan So wag isa lang kami sa executive. So sana, 'di ba? Ayusin namin kung ano yung pinopropose namin. Pagtitiyak ng kalihim, makikinig rin sila sa mga suwestyon at opinyon ng mga mambabatas na nasa mababang kapulungan ng Kongreso. Samantala, 880 billion pesos ang hinihinging pondo ng DPWH para sa taong 2026 batay sa ipinasang National Expenditure Program o NEP sa Kongreso. Mas mababa ito sa inaprobahang 1.12 trillion pesos budget sa General Appropriations Act noong 2025 para sa ahensya. Ayon sa DBM, sisiguruhin nila na magiging malinis at maayos ang national budget lalo na ang alokasyon sa DPWH para sa taong 2026. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa pagkakatalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay former DOTR Chief Vince Dizon bilang bagong kalihim ng Department of Public Works and Highway, umaasa ang mga residente ng Kalumpit, Bulacan na wawakasan na ng bagong DPWH Secretary ang dekada na nilang problema sa pagbaha. Kabilang dyan ang pagsasaayos sa mga natenggang flood control project na kamakailan lang ay binisita mismo ng Pangulo. Mula sa Kalumpit, Bulacan, humingi tayo ng update kay Nestor Torres Jr. live. Nestor, kumusta na ang lugar mo dyan sa Kalumpit? Meron na bang pagbabago dyan matapos na bisitahin niya ng Pangulo? Magandang tanghali, Ella. Nandito ako ngayon sa Barangay Bulusan, Kalumpit, Bulacan. Kung saan ito yung isa sa mga binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos kamakailan dahil sa maanumalyang flood control project dito sa Bulacan. Kung makikita mo, baha pa rin dito sa lugar at hindi pa rin nagagawa ang tike na inaasahan sanang makatutulong para maibsan ang pagtaas ng tubig baha dito sa Barangay Bulusan. Hindi pa rin matanggap ng mga residente sa Barangay Bulusan sa Kalumpit, Bulacan ang nangyaring anomalya sa flood control project sa kanilang barangay. Matatandaan itong lang August 15, binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Barangay Bulusan at Frances sa bayan ng Kalumpit. Dito nakita ng Pangulo ang flood control project na hindi tapos o nakatenga lang. Ito ay kahit na sa report ay nakalagay na completed na o tapos na ang proyekto. Pero hindi naman pala. Ayon sa kapitan ng Barangay Bulusan na si Kapitan Danilo Marin, ngayon sa bagong DPWH Secretary Vince Dizon na ang mamumuno sa ahensya, umaasa sila na magagawa nitong maayos na ang itong mga nakatenggang flood control sa Bulacan maging sa iba pang probinsya. Sir Dizon, sana sa pamamagitan nyo sa ni Presidente Marcos, unti-unti mabago na yung patakaran na pinairal na mga batas sa ating bansa. Hindi lang po yung barangay namin. Alos buong Pilipinas ang nagdurusa. Ako kasi pag tinatanong ano yung solusyon sa baha, isa lang talaga solusyon dyan. Maikutan mo ng buong dike yung isang nasasakupan. Kasi pag naikutan mo, saka yung pumping station. Kasi sa panahon ng panagulan. Pero kung di mo gagawin yun, wala. Samantala, ayon naman sa ilang residente sa lugar, kailangang imbestigahan at panugutin din ang nagbitiw na si dating DPWH Chief Manuel Bunoan. Habulin siya. Hindi ubra yung pagbitaw lang. Pagbibitaw, ganun na lang ba yun? Yung taong ang nagnakaw ng maliit na bagay, nakukulong agad. Sila pa na milyon-milyon. Dapat silang habulin. Samantala, nasa 96 million ang budget sa Barangay Bulusan, habang nasa 70 million naman sa Barangay Frances. Ella, kung mapapansin mo dito sa aking likuran, ito na yung Pampanga River at ito yung ilang mga lugar
dito din sa lugar ng Bulusan na hindi pa rin nga natatapos yung kanilang flood control project. At itong lugar na ito, makikita natin, Ella, ito, meron dito mga sheet pile, ang dami ito, mga kapal. Sabi ng kapitan ng barangay ni Bulusan, ito, parang doon, marami ito, puro mga sheet pile. Nitong bago dumating si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay nagdatingan itong mga sheet pile na ito dapat yung ilalagay dun sa mga purok 1 hanggang purok 5 dito sa barangay Bulusan pero hindi na ilagay. At ito nga rin yung isa sa mga pinagtataka, bakit nito lang dumating itong mga sheet pile bago dumating si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At hindi ito nakabit hanggang ngayon na dapat sana ay nailagay dun sa mga lugar na natenga dito sa barangay Bulusan na ang budget dito ay nasa 96 million na ito ay ang contractor nito ay itong St. Timothy Construction Corporation na nag-budget nga ng inallocate na DPWH na nasa 96 million pesos. At yan muna ang ating latest live mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo. Ella? Maraming salamat, Nestor Torres. Tila huli na ang pag-iimbestigang ginagawa ngayon ng kasalukuyang administrasyon ayon kay Vice President Sara Duterte. Paliwanag ng pangalawang Pangulo, matagal na anyang dapat itong tinugunan ng pamahalaan. Ang detalye sa report ni Jed Neresina. Hindi na bago ang nangyayaring korupsyon sa pamahalaan ayon kay Vice President Sara Duterte sa isang panayam sa The Hague, Netherlands. Sinabi ng Vice Presidente na mayroon ng korupsyon sa mga nakaraang administrasyon, ngunit tila mas lumalala pa ito sa kasalukuyan. Kaya para kay VP Duterte, nahuhuli na sa aksyon ang kasalukuyang administrasyon sa kanilang ginagawang investigasyon, partikular sa Ghost Flood Control Projects. Well, sabi ko nga lagi, too little too late yung administration. Alam naman na natin yung problema na corruption sa flood control. Hindi lang sa administrasyon na ito, sa mga lahat ng mga dumaan na administrasyon, hindi lang sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Alam na natin yan lahat. Naging mayor ako 2010. Meron ng issue ng flood control corruption. And mas worse lang sa atin ngayon. Dagdag pa ng pangalawang Pangulo na hindi lamang sa flood control projects may korupsyon dahil naranasan niya na ito noong siya pa ay kalihim ng Department of Education. Sabi ko nga, inatouch yung pinaghati-hatian ng members of the House of Representatives ang SBP, School Building Program budget ng Department of Education. At hindi lang yun, inatouch pa nila yung listahan doon sa House version ng GAB. Pero, and alam yun ni President Marcos, ng BBM, alam niya yun, kasi tinake up din yun during a meeting in Malacanang. Pero he looked the other way. Kaya nagdududa din si Vice President Duterte sa biglaang paglabas ng malaking investigasyon sa mga flood control project. Sabihin, meron na naman siguro silang niluluto behind the scenes na syempre hindi namin nakikita dahil lahat tayo nakatutok doon sa flood control corruption. Kung seryoso lang talaga ang presidente, tapos na yan, isang araw lang, matuturo niya lahat ng may kagagawan ng corruption sa budget. Pero, well, as you can see, parang nanonood tayo ng Venezuela. Sa kasalukuyan ay nasa The Hague, Netherlands pa rin ang pangalawang Pangulo bilang bahagi ng pagbisita sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nasa International Criminal Court o ICC Detention Facility. Ayon kay VP Sara, pagbalik niya ng Pilipinas ay nakatakda siyang bumisita sa Bicol Region. Ngunit wala pa aniya siyang pinal na schedule, partikular na kung magkikita sila ni Naga City Mayor at former Vice President Leni Robredo. Hindi pa namin nagawa yung schedule namin, pero yes, gusto sana namin na ma-meet yung mga local government officials ng hindi lang ng Naga, ng entire Bicol Region kung kakayanin ng schedule. Jed Neresina
UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinahayag ni Vice President Sara Duterte na nagpatupad ng restriksyon ang International Criminal Court o ICC Detention Unit laban sa mga bisita ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay VP Sara, pinapayagan na lamang silang kumpirmahin na buhay at nasa mabuting kalagayan ang kanilang ama. Ngunit bawal nang magkwento ng mga nagaganap o pinag-uusapan sa loob. From now on, bawal kwento kung ano yung mga nangyari sa loob at ano yung mga pinag-usapan sa loob. I can only say na, yeah, President Duterte is still alive. Yan lang po. Ang dating Pangulo ay nakadetine sa The Hague at haharap sa ICC Pre-Trial Chamber sa September 23 para sa confirmation of charges hearing kaugnay ng kasong crimes against humanity na may kinalaman sa war on drugs sa ilalim ng kanyang dating administrasyon. Maghahain ng motion sa Office of the Ombudsman si Department of Justice Secretary Crispin Remulla para resolbahin ang nakahaing reklamo laban sa kanya ni Senator Amy Marcos kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At para sa iba pang mga detalye, makibalita tayo kay Dante Amento Live. Dante, ano itong ihahaing motion ni Secretary Boying sa Ombudsman? Magandang tanghali aga. Sumalang na nga sa Judicial and Bar Council o JBC interview si Department of Justice Secretary Crispin Remulla ngayong umaga. Sa panayam ng JBC, sinabi nito na ang nagtulak sa kanya upang mag-apply bilang ombudsman ay ang isyu ng korupsyon sa bansa. Samantala, sa ambush interview naman ng media, kay Remulla nabanggit nito na maghahain siya ng motion sa ombudsman na resolbahin ang inihaing reklamo laban sa kanya ni Senator Amy Marcos. Kaugnay ito ng pag-aresto at paglipat kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Nakabinbin ito at ang naging aksyon dito ng ombudsman ay pinasagot sina Remulla at ang iba pang respondent sa reklamo. It's a time when they ask the Secretary of Justice what his opinion is, if it's the right thing to do. And I said it's the right thing to do. I gave the clearance. That's it. It has a basis in law. It has a basis in 9851. Binigyang diin ni Remulla na ang ginawa lang nila ay ang kanilang trabaho para maging stable ang bansa at mapigilan ang kaguluhan. Mapayapaan niyang naipadala nila sa abroad ang dating presidente. Tumanggi naman si Remulla na magkomento sa pahayag ni Senator Amy Marcos na may pressure sa acting ombudsman dahil may nakabinbing reklamo sa kalihim. Sa ngayon aga ay wala pang ibinigay na clearance ang ombudsman dito sa naging aplikasyon nga ni Secretary Remulla bilang susunod na ombudsman kapalit ng nagretirong si Ombudsman Samuel Martires. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo aga. Maraming salamat, Dante Amento. Nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mapalakas pa ang programa ukol sa pagpapautang sa mga nasa sektor ng turismo. Inimok naman ng Department of Trade and Industry na samantalahin ang alok na ito na pautang. Narito ang report ni Nel Maribohok. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga kinaukulang ahensya na palawakin pa ang maaabot ng Turismo Asenso Loan Program. Sa pamamagitan ng programa, makakautang ang mga maliliit na negosyo na nasa tourism industry ng hanggang 1 million pesos. Kaya naman, sa DOT, DTI at SBC Corp, tayakin ninyong abot ng Turismong Asenso Loan Program at iba pang tulong sa buong panig ng bansa. Palawakin pa ang impormasyon ukol dito, gawing simple ang proseso at tiyakin na maraming MSMEs ang makikinabang, lalo na ang mga nasa malalayong lugar. Inaasahan ng Pangulo na malaki ang maitutulong nito sa mga micro, small and medium enterprises o MSMEs. Sa pamamagitan ng mga loan na ito,
Matutulungan natin ang ating mga MSMEs na sila ay mapalago ang inyong mga negosyo. Mapahusay ang kalidad ng serbisyo upang maipakita ang tatak ng ating ipinagmamalaki na Filipino hospitality. Hinimok naman ng Department of Trade and Industry ang mga nasa tourism industry na samantalahin ng pagkakataon na makautang. It's very easy now to take a loan. You just need to go to sbcorp.gov.ph and in 1 week you can get your loan. 1 year, no payment of principal and interest and no collateral for 10,000 all the way to 10 million. So let's take advantage of this. Kinilala naman ng Tourism Department ang halaga ng sektor na ito sa ekonomiya ng bansa. Tourism is not just leisure. Tourism is livelihood. It is our pride, our hope, and a vital pillar of our economy. Kaugnay nito, bumisita naman ng Pangulo sa Baler Aurora kahapon para mamahagi ng tulong sa tourism workers na naapektuhan ng bagyo. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Inihayag ni Department of Tourism Secretary Maria Cristina Frasco ang bumababang international arrivals ng mga turista sa Pilipinas noong 2024. Anya, isa sa dahilan nito ay ang maliit na pondong ibinibigay sa ahensya. Ang detalye sa report ni Ivan Alvarez. Ivan, ano ang nakikitang solusyon ng Tourism Secretary para mapataas muli ang international arrivals sa bansa? Yes, Ella, ayon kay Department of Tourism Secretary Maria Cristina Frasco, kailangang mag-invest ng gobyerno sa Department of Tourism ng mas malaking pondo kung nais na mas lalong makapag-perform ng maayos ang ahensya. Sa pagpapatuloy ng budget hearings para sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, isa sa binubusisi ngayong araw ay ang budget allocation para sa Department of Tourism, kung saan 3.718 billion pesos ang hinihinging pondo nito para sa taong 2026. Kasama sa inungkat sa pagdinig ay ang bumabang international arrival sa Pilipinas noong 2024 na umabot lamang sa 5.95 million. Mula sa ipinangako ng DOT na 7.7 million international arrivals para sa taong 2024. Katumbas ito ng halos 25% below target. Ayon kay Tourism Secretary Frasco, may 3 rason kung bakit hindi nila natupad ang projection na ito. Anya, isa rito ay ang hindi nagtuloy-tuloy na electronic visa program ng Department of Foreign Affairs para sa Chinese nationals, pagiging dependent lamang ng Pilipinas sa air travel, kumpara sa ibang Southeast Asian countries na mayroong land borders. At bukod sa mga ito, binigyan din ni Secretary Frasco ang mababang budget allocation na ibinibigay sa Tourism Department. Simply put, the lesser you invest in tourism, the lesser international arrivals you will have. And finally, we wish to emphasize and we plead for this House's understanding that while we have devoted blood, sweat, and tears to the success of this industry, we simply cannot perform as well as we would like if we are given such meager resources. Ayon sa report ng DOT, pagdating sa branding campaign budget noong 2023, 1.2 billion ang alokasyon para dito. Ngunit bumaba ito sa 200 million noong 2024, habang mas bumaba pa ngayon 2025 sa 100 million. Panawagan ng kalihim sa Kamara maaprubahan ang panukalang 3.718 billion pesos tourism budget upang lalo pang mapagbuti ng ahensya ang kanilang trabaho. Suportado rin ito ni Deputy Majority Leader at TGP Party List Representative Jose Bong Teves, at kung maaari ay dagdagan pa niya ang pondo ng departamento kung kinakailangan. Ella, nagpapatuloy ang budget hearing para sa Department of Tourism kung saan tinatanong ng mga kongresista kung saan nagagastos o ni-utilize yung pondo ng ahensya upang maging batayan kung aaprubahan ba itong proposed budget para sa taong 2026. Yan muna ang update mula dito sa House of Representatives. Balik sa inyo dyan, Ella.
Maraming salamat, Ivan Alvarez. Nagsimula na ang talakayin ng House Appropriations Committee ang panukalang budget ng Department of Energy para sa taong 2026. Sa nasabing pagdinig, humihiling ang ahensya ng karagdagang pondo para sa susunod na taon. At para sa detalye, may report si Jed Neresina live. Jed, magkano ang budget na hinihiling ng DOE para sa 2026? Aga 3.8 billion pesos ang proposed budget ng Department of Energy o DOE para sa taong 2026, kung saan ayon sa ahensya, 24.4% itong mas mataas kumpara sa 3.1 billion pesos na kanilang budget ngayong kasalukuyang taon. Nagsimula ng talakayin ngayong araw ng House Appropriations Committee ang panukalang budget ng Department of Energy para sa taong 2026. Bago pa man ilatag ng ahensya ang kanilang proposed budget sa susunod na taon, nauna nang iginiit ni DOE Secretary Sharon Garin ang mga nakaraang performance ng ahensya sa paggamit ng kanilang budget. Aniya nagagamit ng tama ng ahensya ang kanilang pondo, kaya tiyak na magagamit din ng maayos ang hinihiling nilang budget. DOE as an agency for the past 3 years is one of the our budget has been very well utilized. We have the highest utilization rate amounting to 99% back in 2023, and we intend to continue that. We are actually one of the best performers in budget utilization based on the evaluation of DBM. So just to assure the body that we do ask for what we need and we use what you give us. Para sa taong 2026, humiling ang DOE ng 3.8 billion pesos upang anila bilang tugon sa nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makamit ang 100% na electrification sa pagtatapos ng kanyang termino. Ang panukalang budget ng DOE ay 24.44% na mas mataas kumpara sa 3.1 billion pesos na budget ng ahensya ngayong 2025. 36% o 1.4 billion pesos ay para sa Fund 151 o para sa Nuclear Energy Development Program, Promotion of Energy Efficiency and Conservation, Alternative Fuels for Transport and Other Purposes, at iba pang budgetary priorities ng ahensya. Samantala, ang 2.4 billion pesos naman o 64% ng budget ay ilalaan nila para sa Fund 101 o para sa implementasyon ng major programs ng ahensya. Dagdag pa ng DOE na tututukan din nila ang pananaliksik at pagpapaunlad sa mga electric vehicle, liquefied petroleum gas at compressed natural gas. Aga sa mga oras na ito nagpapatuloy yung talakayan kaugnay doon sa panukalang budget ng Department of Energy, at bukod sa DOE ay tinatalakay din yung proposed budget ng kanilang attached agency na Energy Regulatory Commission o ERC. So ayan ang antabayanan natin dito sa House of Representatives. Balik sa inyo, Aga. Maraming salamat, Jed Neresina. Nasa 50 bilyong pisong halaga ng flood control projects ng Department of Public Works and Highways ang may magkaparehong halaga. Ito ang natuklasan ng Senado sa National Expenditure Program o NEP na siyang panukalang pambansang budget na sangay ng ehekutibo para sa susunod na taon. Mula sa Senado, makibalita tayo kay Asher Cadapan Jr. live. Asher, ano ang paliwanag nila dyan sa magkaparehong items sa budget? Ella, walang expertise o kakayahan ang Department of Budget and Management o DBM para ma-check ang lahat ng mga items sa National Expenditure Program o NEP. Ito ang tugon ni DBM Secretary Amenah Pangandaman sa pagdinig ng Senate Committee on Finance kaugnay ng proposed 2026 national budget.
Unang pinuna ni Senador Erwin Tulfo ang nakita nitong dalawang items sa NEP para sa dalawang flood control projects sa Antique at Iloilo. Hindi makapaniwala ang nakababatang Tulfo sa Senado na magkapareho ang halaga ng dalawang proyekto. Nakita ko po na may mga tila flood control projects sa Antique at Iloilo. Same amount, 149,750,000 each. At hindi man lang ginawang 149 flat o isa na lang sa 150 para may pangkape. Pare-pareho po ang halaga hanggang sa huling piso. Nilagyan pa ng butal para hindi po halata. My question now, I will direct this to the DBM. Can you explain, Madam, bakit nagkaroon po ng exact duplication of amount for flood control projects in Antique and Iloilo? Hindi po ba dapat iba-iba ang costing depending on the terrain, materials, and scope of work? Mr. Chair? Malinaw po sa budget call na special ang nature ng project proposal pag DPWH po. Nakalagay po sa budget call na sagot po yan ng DPWH given that they have the expertise and the people to check. Sila rin po ang bumababa sa grounds with their district engineers hanggang sa RDC level po. So pagkatapos sa RDC level approval, that's when they give it to the central office, and then the central office is the one who finalizes the proposal to DBM. Ang DBM po at DBCC po ang nagbibigay lang ng level for DPWH of their budget. Yung level lang po kung magkano yung budget nila. Ano yung direksyon ng national government? Saan namin dadalhin if we delete all these items? Kasi yung huling bilang namin, yung 100 items, 373 items na tigwa 100 million, that's already 37.3 billion. So as of our initial count, nasa mga 50 billion pesos na yung pare-pareho, yung red flag. Ella, paano kala ni Senador Ping Lacson sa Senate Committee on Finance ay magtagda na lang ng executive session kasama ang DBM? Nais-an niya nilang amyendahan at tanggalin ang lahat ng mga proyektong may magkakaparehong halaga. Ayon pa kay DBM Secretary Pangandaman ay makikipag-usap sila bukas sa bagong talagang kalihim ng DPWH na si Secretary Vince Dizon kaugnay ng issue. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Asher Kadapan Jr. Bagaman nagsimula ng ipatupad kahapon ang ban sa pag-aangkat ng mga imported na bigas, ayon sa Department of Agriculture, mayroon pa ring 4 na ports na pahihintulutan na makapagsagawa ng pending shipment. Ang detalye sa report ni Mia Alonzo live. Mia, saan itong 4 na ports na papayagan na lang ng DA para sa mga pending shipments? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Ayon nga sa naging panayam natin kay DA Assistant Secretary Arnel de Mesa, ito yung mga ports sa Ports of Manila, Davao, Cagayan de Oro at sa Cebu. Formal nang ipinatupad kahapon, September 1, ang 60 days na importation ban sa bigas. Layunin ng hakbang na ito na bigyang daan ang mga lokal na magsasaka ngayong harvest season upang sila ang maging pangunahing supplier ng bigas sa merkado. Muling binigyang diin ng Department of Agriculture na hindi magkakaroon ng kakulangan sa supply ng bigas o pagtaas sa presyo nito dahil sa ipatutupad na import ban. Ayon sa ahensya, sapat ang supply ng bigas sa bansa, lalo na ngayong mag-aanihan. Nagbigay naman ng initial na assessment ang DA sa pagpapasimula ng import ban sa bansa. Continuous na yung monitoring. Actually, nag-iikot yung ating DA kasama yung DTI. Nag-iikot sila ng isang araw. Wala pa naman tayong nakikita na major movement
doon sa presyo. Chinek namin yung presyo na imported between 42 hanggang 45, which is yung range pa rin naman natin. Yung MSRP natin nasa 43 pesos per kilo. So hopefully magtuloy-tuloy na ganito kasi maraming ang stocks ng imported at saka local rice sa market ngayon. So we're not expecting major increases sa presyo ng bigas sa merkado. Samantala, nagbigay naman ng hanggang September 15 na palugit ang Department of Agriculture sa mga shipment na nakaschedule na bago pa ang pag-anunsyo ng importation ban. Ayon sa DA, simula kahapon ay itinigil na ang pag-issue ng Sanitary and o SPIC, kaya ang mga natitira na lamang ng mga existing contract bago ang ban ang pahihintulutan. Bubuksan na lamang ang nasa 4 na pantalan mula sa Port of Manila, Davao, Cagayan de Oro at Cebu upang mamonitor ng maayos at masala ang papasok na bigas. Aga muling paalala ng Department of Agriculture na itong papasok na mga bigas na ito mula sa 4 na bubuksan na lamang na mga pantalan mula sa September 1 hanggang 15. Ito yung mga nakalabas sa kanilang mga country origin ng August 31. Kaya naman kung lalampas ng August 31 itong paglabas ng mga bigas sa kanilang mga country origin, ayon kay DA Assistant Secretary Arnel de Mesa ay pababalikin lang din lamang ito sa kanilang mga bansa. At yan muna ang update mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Mia Alonzo. Nagbabala ang Pag-asa at para naman sa ating weather update, nagbabala ang Pag-asa na magpapatuloy ang malalakas na pag-ulan ngayong Martes sa malaking bahagi ng bansa dahil sa low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility at sa habagat. Inaasahan ang maulap na kalangitan at malalakas na ulan sa Cagayan Valley, Central Luzon, Ifugao at Benguet dahil sa LPA sa silangan ng Northern Luzon. Gayunman, ayon pa sa Pag-asa, mababa ang tsansa na maging bagyo ang nasabing LPA sa susunod na 24 na oras. Samantala, habagat naman ang magdadala ng malalakas na pag-ulan sa Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas at ilang bahagi ng Bicol Region. Sinuspindi ni Governor Noel Rosal ang lahat ng quarry operations sa lalawigan ng Albay matapos iulat ang sobrang pagmimina at pinsalang dulot nito sa kapaligiran. Sa ilalim ng Executive Order No. 21, epektibo hanggang November 3, 2025, ipinag-utos din ang masusing audit sa lahat ng quarry sites, katuwang ang DENR, MGB at iba pang ahensya. Papayagan ang may hawak ng permit na gamitin lamang ang kanilang naipong stockpiles sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay ng Penro. Babala ng gobernador sa sinumang mahuhuling magpapatuloy ng operasyon, kakansilahin ng permit at pagbabawalang magsagawa ng operasyon sa loob ng 5 taon. Maaari nang makadaan ang mga sasakyan sa nasirang steel bridge sa Barangay Ilawod, Kamalig, Albay. Ito ay matapos ang pagbagsak nito dahil sa hindi nakayanan ang bigat ng truck na dumaan. Para sa detalye, may report si Ryan Salatandol, live. Ryan, kailan kaya may aayos ng tuluyan ng DPWH ang nasirang tulay? Yes, Ella, magandang tanghali. Sa ngayon ay tuloy-tuloy nga ang isinasagawang pagsasaayos, pagkukumpuni ng DPWH katuwang ang Municipal Engineering Office ng Kamalig, Albay para nga maisaayos at maibalik sa 100% na madaanan itong steel bridge ng, dito sa Barangay Ilawod, Albay. Ella, binuksan na muli ng Municipal Engineering Office ng Kamalig, Albay para magamit ng publiko ang steel bridge sa sitio Sogong, Barangay Ilawod, Kamalig, Albay. Matatandaan ang tulay ay nag-collapse noong August 28 dahil sa hindi nakayanan na bigat ng truck na dumaan. Ngunit ayon sa Department of Public Works and Highways, binuksan lamang ito para sa mga motorsiklo dahil hindi pa nito kakayanin at magiging delikado kung dadaan ang mga sasakyan.
Humihingi pa ng 1 linggong palugit ang DPWH para tuluyang maayos ang tulay at madaanan ng ligtas ng mga motorista. Dagdag pa ng ahensya, natatagalan ang kanilang pagkumpuni dahil sa kakulangan o mabagal na pagdating ng mga materyales na kinakailangan para masiguro ang stability ng nasabing tulay. At yan muna ang latest live mula dito sa Bicol Region. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Ryan Salatandol. Balik eskwela na ang libu-libong bata sa Kharkiv, Ukraine ngayong taon sa mga paaralang itinayo sa ilalim ng lupa upang makaiwas sa patuloy na banta ng pag-atake ng Russia. Tinatayang 17,000 estudyante ang nag-aaral sa 7 nakahandang underground schools, kabilang ang pinakamalalim na paaralan na nasa 3 palapag sa ilalim ng lupa. Ayon sa mga magulang, mas ligtas at mas mahalaga para sa kanilang mga anak na makapasok sa tradisyonal na klase kaysa manatili sa online learning. Dagdag pa ng alkalde ng Kharkiv, bubuksan pa ang mas maraming underground schools at ilang istasyon ng metro na ginawang silid-aralan upang maibalik ang normal na pag-aaral ng mga kabataan. Patungo na sa Beijing si North Korean leader Kim Jong-un upang dumalo sa military parade. Kasama sila Chinese President Xi Jinping at Russian President Vladimir Putin. Lalahok sila sa pagtitipon para sa ika-80 anibersaryo ng pagtatapos ng World War II at paglaban ng China laban sa Japan. Ito ang unang malaking multilateral event na dadaluhan ni Kim sa loob ng kanyang 14 na taong pamumuno at unang pagkakataon na magsasama sa iisang entablado sina Kim, Xi at Putin. Bagamat wala pang kumpirmadong pulong, inaasahang gagamitin ni Kim ang okasyong ito upang palakasin ang ugnayan sa China at Russia. Umaasa si U.S. Treasury Secretary Scott Bessent na susuportahan ng Korte Suprema ang paggamit ni President Donald Trump ng 1977 Emergency Economic Powers Act para sa pagpapataw ng mga taripa. Ito'y kasunod ng desisyon ng U.S. Court of Appeals na nagdeklara na iligal ang karamihan sa ipinataw na tariffs ng administrasyon. Ayon kay Bessent, inihahanda niya ang legal brief para patunayan ang kahalagahan ng pagtugon sa trade imbalances at pagpigil sa pagpasok ng fentanyl. Dagdag pa niya, may Plan B ang administrasyon kung hindi aprubahan ng Korte Suprema ang paggamit ng IEEPA. Pwede nang ma-enjoy ng mga bata ang physical activity sa KDR Adventure Camp sa Orani, Bataan. Ngayong taon, itinampok ang bagong Titans Junior, kung saan maaari na rin maranasan ng mga bata ang iba't ibang obstacle course Kiddie Rock. Narito ang balita ni Benedict Samson. Meron tayo ngayon na pinakilalang bagong category. Ito nga yung Junior Titans at yung ating Titans 100 meters ninja. Imbis na cellphone, tablet o computer, sa obstacle course race, ibinaling ng ilang mga bata ang kanilang atensyon sa isinagawang Titans 2025 sa KDR Adventure Camp sa Orani, Bataan. Layon ng Titans Junior na makatulong upang maiwasan ng mga bata ang sobrang paggamit ng gadgets. So gusto natin magkaroon sila ng activity. Kahit sabihin natin every 2 months magkakaroon sila at makatulong tayo sa kanila. Kasi syempre, although ito kids race, pinaghahandaan nila to. Makakatulong to sa kanila dahil syempre pag naghahanda sila, hindi sila maglalaro ng computer, hindi sila maglalaro ng cellphone sila. Mag-ensayo sila, tatakbo, maglalaro sa labas. Yun ang importante. Kailangan merong socialize sa labas, maipaglaro sa mga kapwa nila bata, bumalik yung dati. At para unti-unting mahikayat sa physical activity, pinangunahan ng padre de pamilya na si Jeff ang paglahok sa OCR kasama ang kanyang asawa at 3 anak. Unang-una para
maiiwas din sa mga gadget. Tapos yung gusto ko physically fit sila, lumaki silang physically fit. Siyempre, good for the health din. Huwag natin pabayaan yung mga anak natin na magtatagal sa gadget talaga. Alam naman natin, nakikita naman natin yung mga masamang epekto ng sobra. Sabihin natin sobra sa paggamit ng gadget. At alam din naman natin na talagang yung exercise, yung kasama na rin yung pagkain ng masustansya, talagang yun yung kailangan natin. Gusto ko po lumakas. Tapos mahilig din po ako sa mga obstacle. Ang Titans Junior ay pwedeng salihan ng mga batang 5 taong gulang pataas. Binubuo naman ito ng 3 kilometers trail na may iba't ibang obstacle course na angkop sa mga bata. Isa sa nakatapos sa OCR ay ang 10 taong gulang na si Renato de Malanta. Kwento niya, masarap sa pakiramdam na magkaroon ng oras para sa pag-eehersisyo. Yes po, because it's much more fun than playing gadget and you still have exercise. The obstacle, it's hard but it's fun. Samantala, umabot naman sa 1,045 participants ang lumahok sa Titans. Inabibilangan ito ng mga elite group, age group, 10 kilometers, 5 kilometers at experience group o yung non-registered visitors na nais masubukan ng OCR. Isa ito sa bagong obstacle course ngayon dito sa KDR Adventure Camp, ang tinatawag na Titans Ninja. Isa itong uri ng 100 meter na iba't ibang uri ng obstacle course, sapat para subukan ang endurance ng isang manlalaro. Siyempre, dahil nga po ito ay bago rin sa kanila, mahirap po talaga dahil puro obstacle to. Wala itong takbo, isa sa 100 meters lang na haba na puro obstacles. Maraming sumubok, maraming natuwa, maraming nahirapan. So, ayun, sabi nila na paghahandaan nila ito. Ayon sa itinanghal na elite first placer na si Ryan Wigan, bagamat may mga karanasan na siya sa Spartan, medyo challenging pa rin para sa kanya ang inilatag na obstacle course sa Titans. Sobrang masaya, nakaka-enjoy talaga. Saka yung ruta, sobrang challenging talaga. Saka kung sasali talaga dito, dapat may sapat na training. Ayon naman kay Erica Lachica, sa mud trail siya nahirapan kung kaya't mahalaga na bukod sa lakas ay may determinasyon ding baon ang isang player para matapos ang karera. Kasi ang haba ng ruta, parang kinakausap mo na lang yung sarili mo. Kasi pag sumuko ka doon, ma-stuck ka lang doon. Kasi pag di mo tinuloy, stop ka lang, hindi matatapos. Kaya yon, yung proper training natin, yan. Kailangan may running din tayo. Tapos, kung kaya mag-obstacle tayo para, yun, makakatulong din sa wellness natin. At syempre, hindi rin pauli ang 73 years old na si Tatay Paul Demilio na lumahok sa 5 kilometers obstacle course racing. Kwento niya, sa kabila ng katandaan ay nananatiling normal ang kanyang blood pressure at wala rin siyang iniindang mga karamdaman. At ang kanyang sikreto, ngayon ko noon nagja-jogging ako eh. Ngayon ko mga may edad na ako, lalakad-lakad na lang ako na. Pero araw-araw yun. Wala sigurong 1 kilometro pero mga 15 minutes ganyan, 30 minutes ako naglalakad na. Tapos yung pag-exercise ng tuhod. At sa susunod na Titans event, asahan na ng mga lalahok ang mas intense na obstacle course sa KDR Adventure Camp. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Roma, Kapitulo 12, versikulo 9, na nagsasabi, ang pag-ibig ay maging walang pagpapaibabaw. Kapuotan ninyo ang masama. Makisanib kayo sa mabuti. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.